Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Ang pagpanaw ni Pope Francis ipinagluluksa rito sa Pilipinas, sa kanyang bansang Argentina, at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Some of you have lost part of your families. Solamente guardo silencio, All I can do is keep silence. con mi corazón en silencio. And I walk with you all with my silent heart. Ang cause of death ng Santo Papa at iba pang mangyayari sa Vatican City sa mga susunod na araw, alamin. Maraming salamat po. Isa pang pinagluluksa ng mga Pilipino, ang national artist at superstar na si Nora Aunor na binigyang pugay bago ihatid sa kanyang huling hantungan sa libingan ng mga bayani. Ang mga pinakasariwang balita, ihahatid namin live. Dalawang malalaking balita ang binabantayan ng GMA Integrated News ngayong pong araw. Una, ang latest na sitwasyon sa Vatican City matapos ang pagpanaw ni Pope Francis. Ikalawang state funeral para kay National Artist for Film and Broadcast Arts at tinaguriang superstar Nora Aunor. Nagluluksa ang mga Katoliko sa iba't ibang panig ng mundo kasunod po ng pagpanaw ni Pope Francis kahapon. Matapos itong inunsyo, sinagawa na rin ng rite of the ascertainment of death ng Santo Papa nitong Lunes ng gabi roon o madaling araw kanina dito sa Pilipinas. Kabilang po sa mga dumalo ang ilang opisyal ng Simbahang Katolika, pamilya ng Santo Papa at mga doktor na sumuri sa kanya. Sinelyuhan na rin ang Apostolic Palace na apartment ng Santo Papa. Hindi man tumira ang Santo Papa roon, kinakailangan pa ring selyuhan ang lugar para walang makapasok at maprotektahan ang mga gamit at mahahalagang dokumento sa loob nito. Sa guest house na Casa Santa Marta, tumira si Pope Francis. Wala pang petsa sa magiging burol ng Santo Papa. Hiling ni Pope Francis na mailagak ang kanyang labi sa Basilica of St. Mary Major sa Rome, Italy. Stroke na sinundan ng comatose at irreversible cardiovascular collapse ang ikinamatay ni Pope Francis. Batay po yan sa inilabas na medical report ng Vatican. Pasado alas 7:30 nitong Easter Monday, oras sa Vatican, nang pumanaw ang Santo Papa sa kanyang tinitirhan sa Casa Santa Marta. Nakalagay rin po sa report ang medical history ni Pope Francis, kabilang ang kanyang double pneumonia, arterial hypertension at diabetes type 2. Nitong Pebrero nang maospital si Pope Francis at nakalabas matapos ang mahigit 5 linggo. Tumatak nga po si Pope Francis sa marami dahil sa kanyang malasakit, pagpapakumbaba at mga progresibong pananaw. Kaya balikan po natin ang buhay ng tinaguriang The People's Pope sa balitang hatid ni Mariz Umali. Habemus Papa. Qui sibi nomen imposuit Franciscum. March 13, 2013, pinili ng Papal Conclave si Cardinal Jorge Mario Bergoglio mula Argentina bilang pinakamataas na opisyal ng Simbahang Katolika matapos mag-resign ni Pope Benedict XVI. Nang maging Santo Papa, ginamit ni Jorge ang pangalang Francis tulad ni Saint Francis of Assisi na piniling mamuhay na simple. A me fa male quando vedo un prete o una suora con la macchina ultimo modello, ma non si può.
Makasaysayan si Pope Francis bilang kauna-unahang Santo Papang taga-Latin America, unang Santo Papang hindi taga-Europa sa loob ng mahigit isang milenya, at unang Santo Papang Jesuita o Jesuit. Kilala para sa kanyang mga progresibong pananaw pagdating sa ilang issue tulad ng divorce, kababaihan at pagiging bukas sa ibang relihiyon, at mga miyembro ng LGBTQIA+. Le persone di tendenze omosessuali sono figli di Dio. Dio li vuole bene. Dio li accompagna. Condannare una persona così è peccato. Criminalizzare le persone di tendenza omosessuale è una ingiustizia. Tumatak si Pope Francis bilang the People's Pope. Magiliw rin siya sa mga bata. Nagpapakita ng malasakit sa mga mahihirap, pati sa mga may kapansanan at sakit. Dahil sa angking karisma at progresibong pananaw, tinatawag siyang rockstar pope ng ilang media outlet. Sa ilalim din ng kanyang pamumuno, hayagang kinundena ni Pope Francis ang mga reklamo ng pang-aabuso sa kanilang hanay at tinanggal sa pagkapari ang ilang napatunayan nagkasala. Siya rin mismo ang humingi ng tawad sa ilang biktima. Faccio un sentito appello per la lotta a tutto campo contro gli abusi di minori nel campo sessuale come in altri campi, da parte di tutte le autorità e delle singole persone, perché si tratta di crimini abominevoli che vanno cancellati dalla faccia della terra. Noong January 2015, bumisita siya sa Pilipinas. Kabilang sa mga pinuntahan niya ang Tacloban, Leyte na labis na napinsala sa Super Typhoon Yolanda noong 2013. Nagmisa siya at kinumusta ang mga nasalanta ng bagyo. Quise venir para estar con ustedes. I'm here to be with you. Un poco tarde, me dirán, es verdad. A little bit late, I have to say, Pero estoy. but I'm here. Tantos de ustedes perdido parte de la familia. Some of you have lost part of your families. Solamente guardo silencio All I can do is keep silence. y los acompaño con mi corazón en silencio. And I walk with you all with my silent heart. Santo Niño also remind us Ang huli niyang misa sa Quirino Grandstand bago umalis ng bansa, dinaluhan na nasa 6 hanggang 7 milyong tao, pinakamalaking people gathering sa buong daigdig. Muchísimas gracias. Tante grazie. Thank you very much. Maraming salamat po. 76 na taong gulang na si Pope Francis nang maging pinuno ng Holy See. Hindi na nakakagulat ang mga naging hamon sa kanyang kalusugan, lalo't nung kanyang early 20s ay natanggalan siya ng parte ng baga matapos magkaroon ng severe pneumonia. Bukod sa inindang double pneumonia kamakailan, nagkaroon na rin siya noon ng sciatic pain na ramdam sa kanyang mga tuhod at binti. 2 beses na rin siyang naoperahan sa tiyan noong 2021 at 2023. Sa gitna ng mga pagsubok na ito, marami ang nakaalala, nagmahal, at nagdasal para sa People's Pope. Come in cielo, così in terra. Fratelli e sorelle, vi lascio grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Kuha na tayo ng update mula sa Vatican City mula kay GMA Integrated News stringer Andy Piñafuerte III. Andy? Rafi, mula kahapon ramdam na ang pagluluksa lalo rito sa kinatatayuan natin kung saan binawian ng buhay si Pope Francis, ang Casa San Marta. Sa paglilibot ng GMA Integrated News Team sa Vatican City mula pa kahapon, nakita natin ang mga nakikidalamhati sa pagyao ng Santo Papa. Kanina sa paglalakad natin sa St. Peter's Square, nakita na natin na mahigpit ang seguridad, lalo't may mga medical team na at sineset up na rin ang mga barikada. Nakita rin natin na sineset up na rin ang mga screen kung saan inaasahang ipapakita ang mga labi ng Santo Papa. Kabilang sa mga Pilipinong bumisita rito, ang ilang pamilyang nagdiwang ng lingkod ng pagkabuhay at bumalik pa kahapon sa St. Peter's Square para magdasal ng rosaryo para sa Santo Papa. Mailan tayong mga kababayan na naging emosyonal dahil para raw silang nawalan ng kamag-anak sa pagyao ni Lolo Kiko. Yan ang bansag sa kay Pope Francis na bumisita sa ating bansa noong 2015. Andy, ano yung mga susunod na aktibidad dyan sa Vatican City kasunod ng pagpanaw nga ng Santo Papa? Rafi, ngayong umaga, oras dito sa Vatican City, inaasahang mangyayari ang unang pagtitipon ng mga kardinal na nanggaling pa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa pagtitipon na yan, maaaring mapagdesisyonan ng mga kardinal ang petsa ng paghahatid sa huling hantungan ni Pope Francis sa Basilica of St. Mary Major sa Central Rome. Alas 8 kagabi dito sa Vatican City o alas 2 na madaling araw dyan sa Pilipinas, sinelyuhan ni Cardinal Kevin Farrell o ang Camerlengo ng Simbahang Katolika ang pintuan sa kwarto ni Pope Francis dito sa Casa San Marta, pati na rin ang pintuan sa papal apartment sa Apostolic Palace. Wala pang isang oras na nagtagal yung ritual na yan, kung saan ideklara ng Camerlengo ang pagyao ng Santo Papa, pati ang paglalagay sa kanyang mga labi sa kabaong. Andy, bakit daw pinili ng Santo Papa na mahimlay sa Basilica of St. Mary Major at hindi dyan sa mismong St. Peter Basilica? Rafi, matatandaan natin na malalim ang debosyon ng Santo Papa sa Birheng Maria. At nakaugalian na ng Santo Papa na magdasal sa Basilica of St. Mary Major bago siya umalis puntang abroad o pati na rin sa kanyang pagbabalik sa kanyang mga travel dito sa Roma. Dito lamang April 12, nagdasal ang Santo Papa sa loob ng Basilica sa harapan ng imahe ng Birheng Maria para simulan ang Semana Santa ngayong taon. Okay, maraming salamat. GMA Integrated News stringer Andy Piñafuerte III live mula sa Vatican. Saan mang panig ng mundo, ramdam ang kabutihang loob ni Pope Francis. Kabilang sa mga nakaramdam niyan ang ilang Katolikong Pilipino na nagkaroon ng pagkakataon na siya'y makadaupang palad. Narito po ang aking report. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Sa pagpanaw ni Pope Francis, baon ng nasa 7 milyong Pilipinong dumalo sa tinaguriang largest papal crowd ang alaala nila nang minsang masilayan ng Santo Papa noong 2015 dito sa Pilipinas. Sa simpleng kaway, nabuhay ang pananampalataya ng mga Katolikong Pilipino saan mang panig ng mundo. Noong 2019, grade 2 pa si Simone Gabriel Kaalaman nang makakwentuhan ng iniidolong Santo Papa. It was a surreal experience. It was like meeting your hero, and for me, si Pope yung hero ko. Ibinigay pa ni Pope ang kanyang mismong papal cap. I was looking him in the eyes and he was looking at me. Tinouch niya yung ulo ko and then tinanggal niya yung cap niya and then nilagay niya sa ulo ko. Nitong Easter Sunday, nasa St. Peter's Square siya at kanyang ina. Huling sulyap na rin pala ito ni Simone sa huling dungaw ni Pope Francis. He's the worker of hope. No, he's been a beacon for the poor, for the sick, for yung mga tao na the world would refuse. He didn't refuse them. That's yung way that I remember him. Si Patrick De Leon, baon din ang alaala ng Santo Papa nang masilayan niya ito sa World Youth Day Lisboa 2023 sa Portugal. Habang si Steven Suganob, mapalad na nakalapit sa Santo Papa sa kanyang huling general audience noong Pebrero bago maospital.
Kung tutuusin, ilang beses niya na raw nakita si Pope. Pero sa kanya, ang mga ganitong tagpo, lagi raw makabagbag damdamin. Tila inakay ng kabutihan ng Santo Papa ang mga Pilipino para maniwala at magkaroon ng malalim na pag-asa at pananalig. At si Lolo Kiko mananatili sa kanilang mga puso. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa huling gabi ng burol ng yumaong National Artist for Film and Broadcast Arts na si Nora Honor, dumating ang mga personalidad at artista para magbigay ng respeto sa huling pagkakataon sa nag-iisang superstar. Bumisita si Pangulong Bongbong Marcos, kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Kasama nila si Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz. Dumating din si Senator Amy Marcos na dating Director General ng Experimental Cinema of the Philippines. Isa sa mga proyekto nito ang 1982 classic film na Himala, kung saan gumanap si Nora bilang iconic character niyang si Elsa. Nakiramay din si dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada na nakatambal ni Ate Guy sa pelikulang Erap Is My Guy noong 1973 at Bakyamo Neneng noong 1977. Dumalaw rin ang Kapuso TV host na si Boy Abunda na isa raw certified Noranian. Emosyonal na inalala ni Boy ang idolo at matalik na kaibigan. Para sa isang tagahanga, she'll always be the greatest actor Philippine cinema has produced. She was big. She was huge. In everything. And the only way para sa akin to understand the phenomenon that was Nora Honor was to love her. Isang linggo bago pumanaw ay nakausap pa raw niya si Ate Guy. May mga pag-uusap na wala kaming ginawa kundi tawa lang ng tawa. May mga pag-uusap na mahirap. May mga pag-uusap na dasal. Iba't ibang klase ng pag-uusap ang pinagdaanan namin ni Ate Guy. How will you describe that last conversation with Ate Guy? Meaningful. Lagi naman ang pag-uusap namin ni Ate Guy ay napakalalim ng mga ibig sabihin. Inalala rin ng aktres na si Cheryl Cruz si Ate Guy at ng veteranang aktres na si Boots Anson Rodrigo. We want to celebrate her life because it was quite an exciting, colorful, glorious, meaningful life. Kumari ko po si Nora, inaanak ko po si Ian. Narito rin ang aktor na si Tirso Cruz III na kanyang dating ka-love team. Nakiramay rin sina GMA Network Officer in Charge for Entertainment Group, Cheryl Chingsi, Rochelle Pangilinan, Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo. At National Artist for Film and Broadcast Arts, Ricky Lee, nakiramay din si Annabel Rama, maging si John Arcilla. Malaki umanong inspirasyon sa kanya ang superstar. Nakakapanghinayang din daw na hindi na matutuloy ang pelikulang gagawin sana nila ni Ate Guy. Katrina Son nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binigyang pugay muna dito sa Metropolitan Theater sa Maynila ngayong umaga si national artist at superstar na si Nora Honor bago dalhin ang kanyang mga labi sa libingan ng mga bayani. Eksaktong alas 8:30 ng umaga dumating ang hearse na may dala ng mga labi ng yumaong National Artist for Film and Broadcast Arts at tinaguri ang superstar na si Nora Honor dito sa Metropolitan Theater mula sa Heritage Park sa Taguig City. Nakasunod sa pagmarsya ng kanyang mga labi ang kanyang 5 anak na sina Lotlot, Ian, Matet, Kiko at Kenneth, pati na ang kanyang mga apo, pamilya at mga kaibigan. Marami ring fans at Noranians ang nag-abang para masilayan sa huling sandali ang kanilang idolo. Ang ilan ay galing pa sa mga probinsya at emosyonal na nagpapahatid ng kanilang pagmamahal kay Ate Guy at pakikiramay sa kanyang mga naiwang mahal sa buhay. Alas 9 ng umaga, nagsimula ang necrological tribute para kay Ate Guy na ang tunay na pangalan ay Nora Cabaltela Villamayor bilang isang pambansang alagad ng sining para sa pelikula sining broadcast.
Bukod sa mga opisyal ng NCCA o National Commission for Culture and the Arts at Cultural Center of the Philippines o CCP, nagsalita rin at nagbigay ng tribute ang scriptwriter at isa ring National Artist for Film and Broadcast Arts na si Ricky Lee, pati na ang direktor na si Joel Amangan na nakasama at idinirect si Nora sa ilan niyang award-winning films. Nagbalik tanaw din sa kanyang experience sa pagiging fan, katrabaho at kapwa-artista si Charo Santos. Inalala at binigyang pagpupugay ang naging buhay ni Nora mula sa kanyang humble beginnings, isang teenager na nagtitinda ng tubig at mani sa istasyon ng tren sa Bicol, hanggang sa naging sikat na aktres at singer. At ngayon ay itinanghal na rin bilang isang national artist dahil sa kanyang ambag sa sining. Inawit naman ni Azel Santos ang Walang Himala kasama ang Philippine Madrigal Singers na mula sa classic film na Himala noong 1982. Itinanghal din ang kantang Superstar ng Buhay Ko habang ipinapakita ang mga pinagbidahang pelikula ni Ate Guy. Nagpadala rin ng mensahe si Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos ng necrological tribute dito sa Metropolitan Theater, ay dadalhin na ang mga labi ni Nora Honor sa libingan ng mga bayani. Yan muna ang latest dito. Balik sa inyo dyan sa studio, Connie and Rafi. Kasunod po ng pagpanaw ni Pope Francis, magsasagawa ng conclave o pagboto ng mga kardinal ng Simbahang Katolika para pumili ng susunod na Santo Papa. Ang libing naman ni Pope Francis magiging simple lamang daw, base na rin sa kanyang bilin. Balitang hatid ni Mark Salazar. Tumatak sa mga Katoliko ang mga katangian ni Pope Francis na mapagkumbaba at progresibo. Ang kanyang payak na pamumuhay at pananaw masisilayan maging sa kanyang burol at libing. Noong isang taon kasi, binago ni Pope Francis ang papal funeral rites. Kung karamihan sa mga naunang Santo Papa nakalibing sa St. Peter's Basilica sa Vatican, si Pope Francis piniling mahimlay sa Basilica of St. Mary Major sa Roma para mapalapit sa paborito niyang icon ng Birheng Maria, ang Madonna. Isa ito sa 4 na major papal basilica o pinakamataas sa ranggo ng mga simbahan sa Katolisismo. Siya ang magiging unang Santo Papang ililibing sa labas ng Vatican matapos ang mahigit 1 siglo. Hiniling din niyang malagak sa isang simpleng kabaong na gawa sa kahoy. Hindi gaya sa mga nauna sa kanya na inilagay sa 3 layer ng kabaong na gawa sa cypress at oak. Ayaw rin niyang i-display sa St. Peter's Basilica ang kanyang mga labi. Wala pang anunsyo ng petsa ng libing na karaniway 4 hanggang 6 na araw pagkamatay ng Santo Papa. 15 hanggang 20 araw mula sa pagpanaw sisimulan ang proseso ng conclave. Dito magtitipon-tipon ang mga cardinal sa Sistine Chapel at hindi makakalabas para pagbotohan kung sino sa kanila ang hahaliling Santo Papa. Lahat ng mga cardinal na wala pang edad 80 maaaring bumoto sa pamamagitan ng secret ballot. Kailangang makamit ang botong hindi bababa sa 2/3 plus 1. Sa 2 nagdaang conclave, inabot ng 2 araw ang botohan. Sinusunog ang mga paper ballot kada voting round. Kung walang nailuklok, itim na usok ang lalabas sa chimney ng Sistine Chapel. At kung meron na, lalabas ang usok na puti at formal nang ipoproklama ang Habemus Papam. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula naman sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Arestado po ang isang Chinese national matapos makipaghabulan sa mga pulis sa Dasmariñas, Cavite. Chris, bakit naman siya nakipaghabulan sa mga pulis? Oni, may mga nabangga na kasing ibang sasakyan ang Chinese national na nagmamaneho noon ng isang SUV. Sa video, kita pa ang pagtakas ng SUV sa mga humahabol na pulis sa Barangay Paliparan 3 kahit flat na ang gulong nito. Napahinto sa Center Island ang sasakyan at doonan nilapitan ng mga pulis at inaresto ang driver. Batay sa investigasyon, lasing ang Chinese national nang mangyari ang insidente. Bago mahuli, may nabangga na siyang jeep at isa pang sasakyan bago tumama sa Center Island. Maharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple damage to properties at Anti-Drunk and Driving Act. Walang pahayag ang suspect.
Aabot sa 26 na lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng danger level na heat index ngayon pong Martes. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa 46 degrees Celsius sa San Ildefonso, Bulacan, 45 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, 44 degrees Celsius sa Tuguegarao, Cagayan, 43 degrees Celsius sa Apari, Cagayan, Etiagi, Isabela, Baler, Aurora, Olongapo City, Sangli Point, Cavite, Puerto Princesa, Aborlan at Cuyo sa Palawan, at sa Dumangas, Iloilo. Posible namang umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa ilan pang bayan at lungsod sa Luzon, maging sa Northern Samar at sa Zamboanga. Extreme caution level pa rin ang asahang alinsangan dito po sa Metro Manila. 41 degrees Celsius sa Pasay, habang 40 degrees Celsius dito po sa Quezon City. Malaking bahagi pa rin ng bansa ang apektado ng mainit na easterlies ayon sa Pag-asa, habang mataas ang tsansa ng ulan ngayon sa Mindanao dahil po sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Mga kapuso, kung hindi magiging maulap o maulan sa inyong lugar ay maaari niyong masilayan ng Lyrid meteor shower. Mamayang gabi ang peak activity ng mga nasabing bulalakaw. Hanggang 18 meteors ang maaari daw makita kada oras. Kaugnay ng pagpano ni Pope Francis at nakatakdang pagpili ng papalit na Santo Papa, makakapanayam natin si Caloocan Bishop at Catholic Bishops' Conference of the Philippines President Pablo Virgilio, Cardinal David. Salamat po sa pagpapaunlak sa amin ng panayam dito po sa Balitang Halik, Cardinal David. Walang anuman at magandang tanghali sa inyo lahat. Apo, kumusta po yung paghahanda nyo sa inyong biyahe pa Vatican? Lahat na po ba ng mga kardinal patungo na sa Vatican? Well, pare-pareho kaming naghihintay ng instruction mula sa Dean ng mga Cardinals, si Cardinal Re mula doon sa Roma. At kasalukuyan ay nagpupulong ang mga Cardinals na based doon sa Roma para i-finalize nila yung schedule ng funeral ng Santo Papa at saka ng magiging simula ng conclave para sa eleksyon ng isang bagong Santo Papa. Usually, gaano po katagal pagkatapos ng libing bago magsimula yung conclave? Depende po sa pag-uusapan. Well, depende talaga yan sa pag-uusap at usually anywhere between 10 to 15 days pagkatapos ng pagkatapos ng funeral, anywhere between 10 to 15 days ay ginaganap yung conclave. Speaking of conclave, ano po inaasahan nyo dito sa Papal Conclave? Sa lahat ng mga nangyayari ngayon sa buong mundo, anong direction po kayang pupunta natin nitong conclave na inyong dadaluhan? Well, siyempre, bago yung conclave, nagluluksa muna tayo sa pagpanaw ng ating mahal na Santo Papa. At medyo in a state of disbelief pa kami kasi hindi talaga siya inaasahan. Akala namin ay nagre-recover na talaga siya. Pero napakaganda ng timing ng kanyang pagpanaw dahil ito ay Easter Monday, no? At ang last message niya sa buong mundo ay isang Easter message na masaya. And ang tinutukoy niyang mga luha na dapat iluha natin ay luha daw ng kaligayahan. Tapos biglang lumuluha tayo ng luha ng kalungkutan. Pero dated naman talaga ang luha ng kalungkutan sa luha ng kaligayahan. Kasi si Pope Francis din ang madalas magsabi na mas malinaw daw na makakakita ang mga mata na hinugasan ng maraming luha. So very up po ba yung pagpanaw ni Pope Francis? Gayon nakabalik siya mula sa pagkakasakit. Marami nga nagsasabing pagaling na siya pero bigla nga siyang pumanaw at a very timely day dito po sa Roman Catholic calendar. Oo, totoo. Kasi itong Easter Sunday ang pinaka-importanting kapistahan ng kalendaryo ng Simbahang Katolika. At yun, na parang na-fulfill siguro niya yung pangarap niya na matapos ang Kwaresma niya sa Paskong Pagkabuhay. At nangyari nga siya. And kaya in a way, kahit nalulungkot tayo, masaya din tayo para sa kanya. Paano niyo po ilalarawan yung kabuuang lagay ng Simbahang Katolika sa pagpanaw po ni Pope Francis? Tulad ng nabanggit ko, pagluluksa. So nagluluksa ang buong Simbahang Katolika ngayon. Kahit yung panahon ng dapat pagsasaya dahil
panahon ng Easter ng pagkabuhay. At ang panahon ng pagkabuhay, 50 araw yan hanggang sa araw ng Pentecostes. Ang araw na ipagdiriwang natin, ang pagbaba ng pasalubong ng Panginoon, ang Espiritu Santo. Pero ito, parang dahil nataon siya sa biglang pagpanaw ng ating mahal na Santo Papa, nasabayan siya ng pagluluksa. Pero yun nga, nilagay niya sa tamang liwanag ang ating pagluluksa. Magluksa tayo pero dapat isang pagluluksa na may pag-asa. Pagluluksa na mayroon pa ring galak dahil sabi ko nga, ang mga matang nahugasan ng maraming luha ay mas nakikita, nasisilayan ang pag-asang hatid ng pagkabuhay. Cardinal, sa palagay niyo ba na ihanda ni Pope Francis yung simbahang Katoliko sa kanyang pagpanaw, sa kanyang paglisan, hindi lang bilang Pope, kundi sa kanyang aral sa tagal ng kanyang panunungkulan sa simbahan? Ay, oo naman. At itong Santo Papa na to ay maraming aral na naituro sa simbahan sa mga nakaraang taon ng kanyang paglilingkod bilang obispo ng Roma. Kaya siya Santo Papa dahil obispo siya ng simbahang tinuturing nating pinakapinuno ng maraming mga simbahan sa Universal Church, no? At yung mga panulat niya, mga turo niya, mga homily niya ay talagang kakaiba. Sa tingin ko, ito yung Santo Papa talaga na nagturo sa simbahan na matutong makinig. Kasi laging ang konsepto natin ng simbahan, mga pinuno ng simbahan, pinakikinggan. Pero kung ibig nating pakinggan tayo, matuto tayong makinig. Matuto tayong magbukas ng pinto at magpatuloy. At hindi lang magbukas ng pinto para magpatuloy, kundi magbukas ng pinto para lumabas. Para lumabas sa mga laylayan ng simbahan, sa laylayan ng lipunan. At matutong makilakbay sa lahat ng kapwa, hindi lang sa kapwa Katoliko, Kristiyano, kundi sa lahat ng kapwa-tao at lahat ng kapwa nilalang. Ganyan si Pope Francis na napaka-inclusive niya, yung welcoming niya. At lagi niya tayong tinuturuan na magpakumbaba at matutong makilakbay. Well, abangan po namin yung inyong pagtungo sa Vatican and of course yung conclave na kasunod nitong paglilibing kay Pope Francis. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Okay. Caloocan Bishop at CBCP President Pablo Virgilio Cardinal David. Idineklara ng Malacanang na ngayong araw, April 22, ay National Day of Mourning para po yan sa pagpanaw ng national artist at superstar na si Miss Nora Aunor. Ang update sa kanyang state funeral sa libingan ng mga bayani sa ulat on the spot ni Jonathan Andal. Jonathan? Connie, itong mga nasa likod ko ay yung mga Noranians o yung mga fans ni National Artist for Broadcast and Film at Superstar Nora Aunor. Yung ilan po sa kanila may dalang mga memorabilia. Yung iba dito, 1994 pa yung petsa na itinago talaga nila dahil noon pa man daw ay fan na sila ni Superstar Nora Aunor. Dito po sila nakaupo sa may harap ng grave site kung saan po ililibing o ihihimlay sa huling hantungan si Superstar Nora Aunor. Kanina, naging emosyonal yung mga Noranians habang kinakanta yung isa sa mga hit song ng kanilang idol na Superstar ng Buhay Ko. Ikaw ang superstar, ang star ng buhay ko. Nasa 100 Noranians ang nag-aabang na rito sa pagdating ng labi ni Nora. Ganito ang magiging proseso ayon sa Philippine Army. Pagdating sa gate, bibigyan si Nora ng departure honors. Ililipat ang kanyang kabaong sa military caisson o karwahe ng militar para sa funeral march. Sa marcha, nasa likod ng karwahe ang pamilya ng superstar at isang batalyong honor guard. Pagdating sa puntod, bibigyan siya ng final benediction o pagbabasbas at magkakaroon ng final viewing para sa pamilya, kaibigan
American fans at iba pa. Bilang National Artist for Film and Broadcast Arts, gagawaran si Nora ng 3 volleys of fire. 3 set yan ng tigpipitong putok ng rifle gun. Sunod niyan, ititiklop ang watawat ng Pilipinas na nasa kabao ng superstar at saka ito iaabot ng militar sa pamilya ni Nora. Base sa tradisyon, bandang alas 12 ng tanghali ihimlay na si Nora sa kanyang huling hantungan. Kanina, wala pa man ang mga labi ng superstar, emosyonal na ang ilan sa kanyang fans. Narito ang ilan sa kanyang fans. Mahal na mahal namin si Nora. Talagang wala na hong tutulad sa kanya. Wala hong siyang pinipiling tao. Lahat mahirap. Connie, itong lugar na ito, Section 13 ng Libingan ng mga Bayani, dito po nililibing yung mga national artists at mga national scientists. Si Nora po ay pang 55 na individual na ililibing po dito. Ang makakatabi niya po sa puntod ay ang kanya mismong direktor ng pelikulang Himala na si Direktor Ishmael Bernal. Yan muna ang latest mula rito sa Libingan ng mga Bayani. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang barangay kagawad sa New Lucena, Iloilo matapos masaksak ng isang lalaki. Sara, ano yung ugat ng krimen? Rafi, umagit na raw ang barangay kagawad sa komosyon na nagsimula dahil sa pambabastos umano ng 35 anyos na sospek. Sa isang video, makikitang tinatakbuhan ng isang lalaki ang 2 iba pang lalaki na humahabol sa kanya. Ang isa sa mga nanghahabol may dalang panaksak. Base sa investigasyon, nambastos ang sospek ng isang tindera ng hito. Sinita raw ng iba pang tindera ang lalaki hanggang magkaroon ng komosyon. Doon na rumisponde ang 50 anyos na barangay kagawad na nasaksak ng kutsilyo sa tiyan. Depensa ng sospek, hindi niya intensyong mapatay ang biktima matapos siyang pagtulungan ng mga tao. Maharap siya sa reklamong homicide. Isang bisang idinaos para kay Pope Francis sa Buenos Aires Cathedral sa Argentina. Sa nasabing simbahan naglingkod dati si Pope Francis noong siya isang arsobispo pa lang. Dumagsa roon para mag-alay ng dasal ang mga kababayan ng pumanaw na Santo Papa. Muling binigyang pugay ng mga Argentinian ang walang sawang paglilingkod ni Pope Francis, lalo na sa mahihirap at sa pagtataguyod niya ng mga progresibong reforma. 1936 nang isilang ang Santo Papa sa pangalang Jorge Mario Bergoglio. Siyang kauna-unahang Santo Papa mula sa Latin America. Dadalhin na sa libingan ng mga bayani sa Taguig City ang mga labi ng national artist at superstar na si Nora Aunor. Bago mag-alas 11 ng umaga ay natapos ang tribute program para kay Nora Aunor dito sa Metropolitan Theater. Binigyan siya ng standing ovation bilang pagkilala sa kanyang di matatawarang ambag bilang isang alagad ng sining. Ilan sa mga tumatak na pelikula ni Ate Guy ang Himala, 3 Taong Walang Diyos, Banawe, Stairway to the Sky, Bona, Minsay Isang Gamo-Gamo, Sidhi at The Floor Contemplation Story. Bukod sa pagiging mahusay na aktres ay napaka-generous din daw ni Nora at mapagmahal sa kanyang fans at sa mga ordinaryong tao. Sa lobby ay sinabuyan naman ng petals ang kanyang kabaong at muling tumanggap ng masigabong palakpakan. Sa mga sandaling ito ay papunta na ang convoy ng kanyang hearse sa libingan ng mga bayani kung saan bibigyan siya ng isang state funeral bilang isang pambansang alagad ng sining. Samantala, pumanaw na rin po sa edad na 70 ang OPM icon na si Haji Alejandro. Kinumpirma yan ng kanyang pamilya sa isang pahayag ngayong umaga. Kasunod nito, humingi rin sila ng pangunawa at privacy habang ipinagluluksa ang kanila'y tremendous loss. Hindi tinukoy ng pamilya kung ano ang kinamatay ng OPM hitmaker. Pero kamakailan napabalita na isinugod siya sa ospital dahil sa stage 4 colon cancer. Nakilala noong 70s bilang kilabot ng mga kolehiyala. Ilan sa mga naging sikat na kanta ni Alejandro, ang Tag-Araw, Tag-Ulan, Panakip Butas at Kay Ganda ng Ating Musika. Nakikiramay po kami sa mga naiwan ng OPM legend.
Sa mga sandaling po ito ay dumating na nga sa libingan ng mga bayani sa Taguig ang labi ni Nora Aunor para sa igagawad sa kanyang state funeral. At nakikita nga po natin na ito ngayon ay napapalibutan na ng mga kawani ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Gayon din, syempre ito po ay hahatakin ng isang puting jeep. At ito nga ho ay ihahabol sa alas 12 na sinasabing pagbibigay sa kanya ng state funeral sa kanya pong huling hantungan. At doon naman sa area ho kung saan naghahantay ang ilan sa mga Noranians ay nakikita natin kanina pa rin ang kanila hong taus-pusong syempre pakikiramay sa nag-iisang superstar. At kahit na mainit ang panahon ay naroon din at nag-antabay ang ilan pa ho sa kanyang mga mahal sa buhay at mga fans ng ating pong yumaong superstar. Isang requiem mass ang isinagawa po sa Manila Cathedral kasunod naman ng pagpanaw ni Pope Francis. Kabilang po sa mga inalala ang kanyang naging pagbisita sa Pilipinas noong 2015. At may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, taimtim nga ang isinagawang requiem mass na idinaos kaninang umaga sa Manila Cathedral para sa kaluluwa ng pumanaw na Santo Papang si Pope Francis. Pinangunahan ito ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula at con-celebrated ni na Bishop Antonio Tobias at Papal Nuncio Most Reverend Charles Brown, BB. Sa kanyang homily, bagamat masaya at pinalalalim ni Cardinal Advincula ang ating pagtanggap sa muling pagkabuhay ni Jesus, malungkot naman daw na nagdiriwang ngayon para ipanalangin ang yumao nating si Lolo Kiko. Inalala niya ang naging buhay nito na naging espesyal sa mga Pilipino, lalo na sa pagbisita niya sa atin noong 2015 na nakatatak na raw sa ating pambansang alaala, lalo na sa mga taga-Tacloban na bumabangon pa lang noon sa pananalasa ng bagyong Yolanda. Pinakita raw ng Santo Papa kung paano makiisa sa paghihirap ng kapwa. Sa gitna naman ng pagluluksa, nagpasalamat ang opisyal na kinatawan ng Santo Papa sa bansa na si Papal Nuncio Charles Brown sa mga Pilipino sa patuloy na pagdarasal nito para sa kanya, lalo na sa nakalipas na 2 buwan na noong nasa kritikal na kalagayan ang Santo Papa. Humaba pa raw ang buhay ni Pope Francis at nakasama pa natin hanggang Easter Sunday dahil sa pananalangin ng mga mananampalataya. Bago nito ay nagsindi ng kandila at nag-alay ng dasal si Cardinal Advincula para sa Santo Papa sa Christ the King Chapel sa loob ng basilika na inilaan para sa Santo Papa. At yan ang pinakasariwang balita. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.